Alas 3 ng hapon. Good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre sa mga katulad kong Ilocano, Imbag nga malam yung amin kakabsat. Shoutout sa inyo. So ito yung setup ko guys, ng solar setup para sa hybrid. Ito ang napili ko kasi mas convenient siya compare sa mga manual operated na mga inverter setup. So ito yung ginagamit ko na battery LiPo 4 230 ampere 12 volt equivalent of 2,944 watt hour. Ito may re-recommend ko na klase ng battery. Ito mas maganda, wag na lang guys. Ayan. Siya nga pala guys, ginawa ko tong video na to kasi napansin ko rin dito kay OMR meron siyang ganon. So ito yung comment na kaibigan natin. Ilalagay ko na lang dito sa gilid yung kanyang comment para mabasa ng karamihan sa atin. At pwede rin kayo mag-comment sa baba guys yung mga observation ninyo sa paggamit ng hybrid inverter, anumang brand yan, para kahit paano ma-aware yung iba. John Christopher Mondato, shoutout sa iyo sir, maraming salamat. Okay, idol, tanong ko lang, gamit ko SRNE na hybrid inverter. Bakit parang naglalag yung cellphone ko pag ginagamit ko habang naka-charge? Ayan, kapag sa inverter nakasaksak, okay naman kapag sa direct utility. Okay, maraming salamat kay Sir Christopher. So dito sa unit ko kasi napansin ko rin siya na ganun yung kanyang sistema. Pasensya na guys, yung tunog ng blower maingay. Yun din ang downside ng ganitong klaseng hybrid inverter. Meron din yatang hybrid inverter na hindi siya maingay, walang blower at fully protected, hindi ka maiingayan. Pero kasamang palad, hindi yata darating yung ganun natin kasi nga ang ginamit na courier ay UPS. My goodness, yung tracking hindi na maganda, kaya malabo na. So ito, ang gagamitin ko ay yung output nito, pero nakapasok sa utility. Pero napansin ko kahit nakapasok yung utility, naka-bypass siya. Brown out ngayon. Brown out pala, okay. So mas maganda para pure na galing sa solar natin. So yung sinasabi ni Sir na naglalag yung naka-charge, totoo yun guys. Ito, so maraming salamat na rin at hindi manggagaling sa akin yung ganong klaseng, marami pala yung nakakaranas na ganong klaseng problema. So ito ganon din sa akin guys. Ayan, hirap mo siyang i-control kapag ang ginagamit mong pang-charge ay from inverter na ganito. Ewan ko lang sa ibang mga unit, ibang mga brand kung ganon din. So ito guys, kung sasabihin nyo baka hindi naka-ground, naka-ground yan guys. Yan, sa SPD solar panel naka-ground. Dito sa ating chassis naka-ground. Tapos yung polarity ng ating direct utility ay naka-polarity po siya. Kung ano yung ground, yun din po yung ground ng poste, para sila. Kaya po sila nagli-link. Yun nga lang, bakit ganon yung ganitong klaseng inverter? Ewan ko lang sa mga may hybrid setup. Paki-testing nyo po, then mag-comment kayo kung ganun din or hindi, or malinis. So ito siya guys, pag naka-plug in siyang ganyan, huwag mo nang asahan mabubuksan mo yan kasi malikot. Patayin natin. Hindi mo yan mabubuksan. Ayan, makulit siya. Pero pag grid ang gagamitin, ayaw niya. Iba yung napipindot yan, nag-steady yung isa, Ayan. Kapag naka-plug sa inverter na to, subukan natin sa ibang inverter. Charger pala. Try natin. Palitan. Ito na lang. Masyadong mataas siya. Ito na lang. Nag-charge naman siya. Yun nga lang, ang problema ay hindi mo siya makontrol, hindi mo siya matouch.
Kaya ang duda ko ay yung mismong inverter ang may pakana. Yan o. Wala, hindi mo siya hindi mo siya makontrol. Wala. Palitan natin yung cellphone. Same charger, same outlet. Sasaksak natin sa cellphone. Ayun. So ngayon yan, ganun din, hindi mo rin siya makontrol. Basta nakalapit dito or may contact sa metal na galing dito sa inverter. Eventually, yung inverter hindi naman siya nakakakuryente. Yan wala. Pero ba't ganun? Ayan, POMR, ba't ganun yung product mo? Ayan, ayaw makontrol. At ang duda ko pati guys ay ito yung nakasira sa aking laptop. Ito, hindi ko na siya nagagamit, sira na. Ayun ang pumukas. Kasi sa tuwing ginagamit ko to at nakasaksak sa kuryente dun sa loob ng studio, hindi mo matouch yung kanyang touchscreen. Ito, touchscreen to Mas maganda sana mag-edit dito Pero dahil sa nangyaring yon, nasira na siya ng tuluyan. So hindi ko na siya nagagamit. Maraming mga collaboration ang hindi ko na nasasagot kasi nga kailangan ng laptop. Ito, nabubuksan mo dito pero walang display. Pero ang sistema nun, kung ano yung nangyayari sa mga cellphone, ganun din yung nangyayari dito. Hindi mo siya makontrol dito, malikot dito, ganun din. Kaya no choice kundi gagamit ako ng power station at yun yung gagamitin ko. Mag-charge ako ng power station dito, then yung power station ang gagamitin ko. Either gagamit ako ng grid. Yun nga lang kasi pag nakabypass sa grid, affected yung grid. Pero pag layo mo dito sa unit, sa kapitbahay, sa hindi na niya affected. Dito lang sa akin. Yun ang downside ng ganitong klaseng hybrid. Ewan ko lang sa ibang brand. Kaya sa tingin ko yung kanyang waveform siguro ang problema dito Na-test ko na to noon. At nadadamay niya yung pumapasok na grid yung naibabypass niya. So naisasama niya sa ganun. Meron siyang hindi malinis yung kanyang waveform. Eto, tingnan nyo. Ayun ang dumi. Ang dumi niya guys. May mga sudden spike. Ayan, dito kasi sa grid brown out walang kuryente. Yan walang kuryente. So yun ang problema ko sa ganitong klaseng inverter. Yung tutusin pa nga, mas malinis pa nga itong power station na to, yung kanyang waveform mas malinis yung output niya Test natin kay Bluetti. Yun malinis, wala siyang mga spike na iba. Talagang ang linis ng output. Tapos dito kay Apex Pro, malinis, napakalinis guys. Dito kay Thunderbox B2, ayan, malinis din. Ayan, malinis siya guys. Kaya sa tingin ko, walang ibang dahilan na sumira sa aking laptop na device kundi ito. Ito lang ang alam ko kasi pag ginagamit ko sa charger ay hindi mo na makontrol. So ang ginagawa ko, power station ginagamit ko. Ayan, subukan natin kaya tanggalin yung solar, baka dahil sa try lang natin. Check muna natin para malinis yung ating vlog. Ayan, napakadumi. May mga spike. So i-try natin ibaba yung ating solar. Ayan siyang solar. Try natin. Ayun, luminis. Meron pa rin naglalaro pa rin, may mga spike. Pero nabawasan. Bawas na siya. Okay. Try ko ipatong dito at i-on ko yung solar panel. Wala kasing tagahawak Sagutin ko na lang. So malamang naggagaling yung kanyang spike doon sa kanyang DC-DC boost converter sa kanyang solar panel. Kasi pag inon natin yung kanyang solar, pinasok natin, nagkakaroon siya Patayin ko ulit.
Ayan o. Luminis siya. Naging malinis. Malamang doon lang gagaling ang problema. Dapat sana doon mag-concentrate kung sakaling mag-upgrade si PowMR. Sayang kasi napaka-budget niya, napakamura. Ang biling ko lang dito nasa 13,000. So para sa mga hindi kayang maka-afford ng mamahalin, mga ibang brand, eto, sana, kaya lang problema ay uubusin niya ang appliances mo. Kaya wag, kung may ganito kayo, wag kayong gagamit ng desktop, laptop. Ayan, wag guys, wag kayong gagamit. Mas maigi na lang gumamit kayo ng power station. Okay? Kasi sisirain niya. Danas ko na, na-try ko na. Yan, pagpasok natin ng solar panel, saka siya nagkakaroon ng mga additional spikes na siyang sumisira sa ating gamit. Hindi ako ano dito, hindi ako masyado nagcha-charge. Karamihan sinacharge ko dito mga power bank na ganito. Tapos mas gusto kasing ganit mga power bank kasi madadala mo sa higaan, madadala mo anywhere. Compare kung isasaksak mo dito yung cellphone mo, nakatambay dito, so hindi mo siya magamit. Ayan. So hindi ako masyado dito. Ang ginagamit ko lang dito, nagcha-charge ako ng power bank dito. Kaya karamihan na naka-charge dito, mga power bank. So subukan din natin sa mga power station natin kung ganun yung magiging result. Try muna natin kay Bluetti or Bluetee. Ito, saksak natin. Subukan natin kung ma-activate natin siya na walang problema. Ayun, walang ka-problema. Malinis. Malinis kasi yung kanyang waveform, malinis yung kanyang output. Walang kay spike. Subukan natin dito sa isa kay Apex. Kasi kung sakasakali sa mga gustong budget at walang masyadong problema, mas maganda guys mag-invest na lang kayo sa mga power station. Mas madali. Subukan natin kay Apex Pro budget. You know, napaka-seamless. Pero guys, nasubukan ko na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi kahit naka-charge sa solar, hindi po gano'n na katulad ni PowMR na talagang napaka-dumi ng kanyang output. Pakita ko rin sa inyo at pwede rin din sa isa. Subukan ko na po, kaya po ito yung mga ginagamit ko pag nag-charge ako. Okay, subukan natin kung may off natin na double tap. Oh, yun oh. Oh, diba? Sa mga nagtatanong kung okay pa si Thunderbox Metabani B2, okay na okay po. Tinanggal ko lang yung handle kasi may project ako na siniksik ko siya na nakakahamba lang yun. Tinanggal ko siya. By the way, nandyan lang naman yung handle niya. So, yan, mas malinis. Na-stack ko pa ng mga gamit to sa ibabaw. So, subukan natin. Double tap natin kung mag-on. Nag-on nga. Then, unlock natin kung pwede. Yan. So, para sa akin, para sa mga nagbabudget at ayaw ng sakit ng ulo, mas madali mag-power station na lang kayo, ganito. Dito kasi may solar panel ka na 200 watts, pwede na. Pass-through charging, meron din siya. Ito may UPS naman siya, yun nga lang kasi napakamahal. Ang presyo nito sa pag-alam ko ngayon, yung Bluetti AC180 1800 watts ay nasa 50,000. 50,000 mahigit. Pero sabi ko na nga, malinis, walang sakit ng ulo. May 200 watts ka, 400 watts ka na solar panel, pwede na. Pwede na dito. Meron siyang 4 na output. Naka-Light PO4. Meron na siyang USB output, Type C at Type A. So yan. Okay, meron din siyang cigarette lighter outlet. Dito naman kay Apex Pro, ganun din guys. Ang suitable dito 200 watts. So walang sakit ng ulo masyado kasi nga mababa lang yung requirements. Naka-Light PO4. Ito guys ay 60 Hz na rin siya. May outlet dito, may outlet pa sa side. Dalawa. Then ang gusto ko dito kay Apex Pro, meron na siyang ilaw. Dito kay Bluetti wala. So need mo pa ng ilaw, isaksak. Pero kung talagang hindi mo kaya, ito nasa 800 watts pala to.
Ito 1,800. So medyo mas mahal nga lang talaga. Ito nasa 16 lang yata eh. Ito mas mura. Oh, at least may choices ka. Pure sine wave na rin sila lahat guys. 60 Hz default. So dito pure sine wave na rin siya. Meron din siyang pang charge ng phone, USB A at C. Solar input, pinang-charge ko dito ay 200 watts. Ayan. May MPPT na siya sa loob. Pare-pareha sila. So, wala ka nang may battery na sa loob. Although, pwede mo na siyang kargahin. Okay? Para sa akin, meron siyang flashlight dito na hawakan. Pwede mong tanggalin. Pwede mong kahit tumatay ka, may ilaw ka. Hindi ka matuklaw ng ahas. Meron siyang display. Pass-through charging, meron silang lahat. So, para sa akin, kung ayaw nyo ng sakit na ulo, mas madali. Power station. Built-in battery, inverter, nandiyan na lahat. Wala ka ng problema.